Mag-aaral na po tayo at ang ating pong mensahe, pinamagata ko pong Trust in God. Trust in God. Psalm chapter 37, please. Psalm chapter 37, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like grass, and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil. For evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Let us pray. Our gracious, loving God, thank you so much for this beautiful day. Thank you for this very beautiful morning. And Lord, we pray that you will again prepare our hearts to receive your word. May you empower your humble servant, O God. Please fill me with your Holy Spirit, guide me, give me wisdom, and meet the spiritual needs of your people. Reach our hearts, O God, through thy word. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so again, the title of my message this morning, Trust in God. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Psalm 37 verse number 3, ang sabi po ng psalmist, trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Verse number 5, commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Ang usapang pagtitiwala sa Panginoon ay aasahan po dapat natin sa mga nagsasabing sila ay nasa Panginoon. What I mean to say, if this morning you are claiming, you are saying na tayo po ay Kristiyano, na tayo po ay nasa Panginoon, ang tamang pamumuhay po natin ay ang pamumuhay na nagtitiwala sa Kanya. Sa usapang Panginoon, sa usapang relasyon natin sa Diyos, kung tayo po ay hindi sa Kanya magtitiwala, marami po ang sa atin ay mawawala. So it is good to always trust the Lord in everything. It is good to learn to trust God sa anumang sitwasyon po ng ating buhay. Mga kapatid, ang ating pong teksto ay napakaliwanag na kadalasan po nandoon ang ating pong pananaghili, nandoon po yung ating hindi magandang takbo ng isip, kasi bakit nakikita natin na minsan kung sino pa ang masama, para bang okay na okay lang. Bakit sa kabila ng mga masasamang pinagagawa, mukhang pinagpapala? Well, it is good to be enlightened this morning sa pamagitan po ng mensahe ng salita ng Panginoon. Malinaw po na sa ating pag-aaral, sa mga talatang binasa po natin, ang pinakasusi ng lahat ay ang magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and and thy judgment as the noonday. Trust in God. Mga kapatid, mga minamahal, when life seems unfair, pagka yun ang pakiramdam po natin, okay, magtiwala tayo na ang Diyos natin, mga kapatid, lagi po pagtiwalaan natin na siya po ay matuwid na Diyos, siya po ay pwedeng panghawakan, pwede nating sandigan, at siya rin po, mga kapatid, ay makatarungan. So it is good to always put in our mind, being God's children, that we are safe. Hindi lang tayo safe, we are safe in the hands of God.
It is good to somehow learn to trust the Lord in everything, in every situation in life. Yun po ang magandang maging takbo ng ating buhay. Yung lagit-lagi magtiwala tayo sa Panginoon. Now, sa ating pong masasabi po nating teksto, ang ipinapakita po na para bang yung mga taong masama, patuloy lang sa paggawa ng kasamaan, pero parang areglado naman sila, parang, alam niyo po yun, sa usapang tao, parang namamayagpag. Kaya nga, sa Psalm 73, yun po yung naging problema ni Asa. Sa Psalm chapter 73, si Asa po, nagkaroon ng inggit o pananaghili doon po sa mga masasamang tao. Siguro, tukuyin na natin sa unbeliever. Kasi nakita nila na parang yung mga taong masasama, sila pa yung nananagana sa buhay, sila yung ang laya-laya, di ba? Parang bang pag ikinukumpara, parang mas masaya yata yung buhay na hindi mananampalataya. Well, sasabihin ko lang po sa inyo, kapag ka po ganun ang tumatakbo sa isip natin, maganda pong medyo magsuri-suri po tayo ng ating mga sarili. Sapagkat hindi po dapat ganun ang takbo ng isip ng isang taong nasa Panginoon. Dapat kung meron pong tao na itinuturing niya ang sarili niya na siya ay sobrang pinagpala, ito po ay ang mga Kristiyano. Kasi yung kaisipan pa lang na sa impyerno tayo pupunta, ngayon binigyan tayo ng katiyakan, ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon sa dakilang sakripisyo niya, sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, sa Ebanghelyo na siya'y namatay, nalibing at tulig na buhay, sa naging pananampalataya natin, ligtas po tayo, at dahil ligtas tayo, hindi na tayo sa impyerno pupunta. So tayo po ang pinakamapalad na tao. Why? Sapagkat kahit gaano kasaya at sarap ang buhay na ibuhay ng tao ngayon, kung pagkatapos ng kamatayan, siya'y mapapahamak sa impyerno pupunta, wala rin pong kabuluhan ang lahat ng bagay. Remember? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Nakakalungkot makakita ng mga Kristiyano na para bang nagkakaroon po ng kaisipan ng pagkainggit doon sa mga masasama na parang ayos na ayos pa. Maling-mali po yun. Tatandaan nyo po na may Diyos na po pwede tayong pagtiwalaan sa lahat ng sitwasyon ng ating pong buhay. Kaya for me, kung tutuusin, pwede po tayong mag-settle at tayo po ay secure sa ating pong Panginoon at talagang ang sasanayin natin ang ating sarili, tuturuan natin ang ating sarili na mabubuhay lang na laging nagtitiwala sa Diyos. Okay? Yun ang importante. Kung inaakala natin na parang ang kasamaan ay areglado lang, mali po tayo. Kung iniisip natin na kapag dumarating sa time na parang tayo po ay naapi at parang walang kwenta ang ating buhay at parang, kumbaga, agrabyado po tayo, well, mali po tayo. Wala pong anak ang Diyos na kanyang pababayaan at wala pong anak ng Diyos na hindi niya pinoprotektahan. So, it is good to learn this message this morning and please consider kung ano po ang pinaka naisip parating ng Panginoon sa bawat isa. Trust in God. Number 1, trust in God's verdict. Trust in God's verdict. Ang sabi po ng verse number 6, He shall bring forth thy righteousness as the light and thy judgment as the noonday. Ang isang bagay po na dapat nating maalaman, lahat ng tao po ay hayag sa Panginoon. At meron pong sintensya ang mga tao na hindi po gumagawa ng katuwiran. Mga kapatid, may judgment, may paghatol ang Panginoon. Kaya ang Diyos ang magbibigay ng verdict sa kinauukulan. Kaya wag na wag niyong isipin na para bang lugi yung gumagawa ng tama. Dahil yung mga nagnanakaw lang, yung mga gumagawa ng korupsyon, yung mga gumagawa ng kasamaan, yung nanglalamang ng kapwa, yung nang-aapi, yung pong nang-iisa, yung pong talagang buong-buo ang laya na gumawa ng lahat ng kanilang gustong gawin. Bakit ganon? Parang aregladong-areglado sila. Mga kapatid, may hangganan ang lahat ng bagay. Always put in your mind that God's judgment is always righteous. It is good to understand that His verdict is based on truth. Di ba? Not appearances. Di ba? Minsan kasi,
parang sa tingin natin, parang okay lang naman sila. Well, hindi po natin masasabi yan. Kasi pagka pinag-usapan God's verdict, ito ay lagi na nakabase sa kung ano po yung totoo. Hindi yung kung ano yung nakikita natin. 'Di ba? Sa panglabas, mga kapatid. His final decision, God's final decision is never wrong. Hindi kailanman magiging mali. Kaya nga, ang ganda po na maintindihan natin na ang Biblia ipinakilala po ang Diyos na judge. In fact, righteous judge. Yan po ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, may sentensya ang lahat ng bagay na ginagawa ng tao. Meron pong verdict at ang Diyos, pagtiwalaan natin, alam ng Diyos kung ano ang tamang sentensya, alam ng Diyos kung ano ang tamang hatol, at ang Diyos ang hahatol. Hindi ako, hindi ikaw, hindi ang kahit sino, ang Diyos ang hahatol, at ang hatol ng Diyos ay matuwid na hatol. Kaya mga kapatid, kung nakakakita tayo ng mga nagsasabing Kristiyano, gumagawa ng kasamaan, at may mga pagkakataon na po pwedeng tayo po inaapektuhan, tandaan niyo po ito. Meron pong verdict ang Panginoon sa bawat kinauukulan. So let us trust, mga kapatid. Trust in God's verdict. That is number 1. Sa Genesis chapter 18 verse number 25, di ba? Sinabi po doon, shall not the judge of all earth do right? Ikaw, itanong po natin sa sarili po natin yan. Mga kapatid, sa Isaiah 33 and verse number 22, the Lord is our judge. So kaya nga tayo po, huwag tayong maging hukom ng iba. Huwag tayo po ang hahatol. Meron pong judge na kung saan hindi nagkakamali sa kanyang paghatol. Kaya nga sabi ko, ang bahagi ko at ang bahagi ng lahat, trust in God's verdict. Okay? Pangalawa po, trust in God's vindication. Trust in God's vindication. Kasi ang sabi po ng verse number 6, again, He shall bring forth thy righteousness as the light. Diba? May mga pagkakataon po na pagkakamalian tayo ng tao, na pag-iisipan tayo ng tao, pinagbibintangan tayo ng tao, inaakusahan tayo ng tao, inaapi tayo ng tao, ginagawan tayo ng masama ng tao. Mga kapatid, at may mga pagkakataon na talagang being human, naapektuhan po tayo. And I believe that is very understandable but not necessarily right na tayo po ay magpadala sa kung anuman ang epekto ng ginagawa po ng tao sa atin. Marahil may mga nag-iisip ng hindi maganda sa atin. Lagi ko pong sinasabi ito. Ano man ang iisipin ng tao, hindi magpapabago kung sino ang totoong ikaw. Kung sino ka talaga, yan po'y hindi nababago dahil sa may inisip ang tao sa iyo. Okay? Simpleng-simple. Kapag ka good-looking ka, kung totoong good-looking ka, kahit anong sabihin ng tao, good-looking ka. Hindi na bago yun. Diba? Alimbawa, good-looking ka, tapos may sinabi ang tao sa'yo, tapos pangit ka na. Diba? Hindi po. Yung totoo, mananatiling totoo, anuman ang sabihin ng tao. Kaya sa totoo lang, totoong bilang tao, pwedeng maapektuhan tayo, pero po pwede rin po na sa tiwala natin sa Diyos, hindi tayo magpapaapekto sapagkat anumang sinasabi ng tao, hindi yun ang magmamatter sapagkat may Diyos na mag-vindicate sa atin. Sabi ko nga, I remember the story of Joseph. It is very hard, di ba, to experience that experience sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung apihin ka ng mga kapatid mo, yung gawan ka ng masama ng mga kadugo mo, yung mga inaasahan po natin ng mga kapwa natin Kristiyano na maninira po sa atin, na mga api sa atin, nagagawa po ng masama sa atin at mag-iisip ng kung ano-ano sa atin. Sometimes nakaka-torture ng mind yan at talagang nakaka-apekto sa atin po mga puso. Pero pag natutunan nating magtiwala na una, God will be the one na hahatol. Diba? Trust in God's verdict. Diba? Ang judgment ng Diyos, yun ang mahalaga. Second, trust in God's vindication. Ibig sabihin, doon tayo manghawakan, magtiwala. Because God will surely vindicate His children. Kaya mga kapatid, iniisip ko yung haba ng storya na itong si Joseph, yung sinaper niya sa mga kapatid niya. Si Joseph, yung sinaper niya sa household of Potiphar. Tapos, nung pong nakakulong po siya,
Pag inisip nyo, nakakainip po yun eh. At alam nyo po mga kapatid, ang pagkainip ay manifestation ng kawalan ng tiwala o hina ng tiwala. Kaya kapag ikaw sa anumang bagay sa buhay mo, naiinip ka na, it means to say na apektado na ang tiwala mo sapagkat kapag sinabi natin ang tiwala natin ay sa Diyos, mga kapatid, mga mananampalataya, gusto kong sabihin sa inyo na ang magiging lakip nito ay ang panatag na kalooban at ang paghihintay. Sapagkat ang nagtitiwala sa Diyos ay nangahawakan na ang lahat ng bagay ay maganda at mabuti sa kanyang panahon. Mga kapatid, always put in your mind, God knows the truth. And God has the absolute truth. Amen? Ang Diyos ang nakakaalam ng katotohanan at ang Diyos, siya lamang po ang katotohanan. Okay, kahit na po ma-misunderstood tayo, na-misunderstood tayo ng iba, kahit na kung ano-ano ang inisip nilang masama sa atin. Mga kapatid, trust in God's vindication. He is able to clear the name of those who walk uprightly. Okay? Wait patiently, sapagkat yung timing ng Diyos, yun po ang mahalaga. Kaya sabi ko po, kahanga-hangang buhay ni Joseph, sapagkat lahat ng bagay, pinag-isipan siyang mayabang, kung ano-ano po ang mga talagang naging hakbang ng mga kapatid niya sa kanya. Pinagbintangan po siya ng attempted rape, mga kapatid, na ipakulong po siya, na talagang kapag ikaw hindi nabuhay sa pananampalataya, sasabihin mo na nahandyan ba talaga ang Diyos? Ba't pinabayaan ng Diyos na mangyari sa akin ang lahat ng ito? In spite of the fact that I am faithfully serving Him, how come that the Lord allowed me to experience this kind of experience? Sometimes ganun ang takbo ng isip natin bilang tao. But I am telling you this morning, ang pagtiwalaan natin yung vindication ng Panginoon. Kaya nga tingnan yung sabi ng verse number 7, di ba? Rest in the Lord and wait patiently for Him. Di ba? So, yun po yung punto eh. May mga pagkakataon po kasi na talagang bilang tao, dahil naapektuhan tayo ng sinasabi ng tao, ng ginagawa ng tao, natetempt tayo na ipagtanggol ang ating sarili. Natetempt po tayo na talagang i-clear natin ang ating pong pangalan. Pero ako po naniniwala na kung meron pong the best na makagagawa niyan, yan po ay ang Diyos. Pagtiwalaan po natin siya. Makatarungan po ang Panginoon. So, trust in God's verdict. Okay, trust in God's vindication. Trust in God's vindication. Rest in the Lord. Wait patiently for Him. Diba? Sabi nga po ng 1 Peter chapter 5 and verse number 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Yung konsepto po ng mga talatang yan, vindication po yun eh. Sige, pasakop ka lang sa Panginoon, sumunod ka lang. Tatandaan mo, ano man ang iniisip ng tao, hindi dapat payagan na yan ang makaapekto ng husto sa iyo. Sapagkat alam naman natin ang target ng dyablo. Ang gusto po ng dyablo, mahadlangan po tayo. Ang gusto po ng dyablo, masila niya tayo. Ang gusto po ng dyablo, masira niya po tayo. Kaya ang kailangang matutunan natin, magtiwala doon sa higit na makapangyarihan kaysa sa dyablo. Magtiwala sa Diyos na alam niya ang kanyang ginagawa, kilala niya ang mga tao sa paligid natin, alam niya ang ating mga karanasan, at sa panahon ng Panginoon, lahat ng yan ay maiibsan at mapaparam. At kahit na nga po dumating pa doon sa punto ng ating buhay na meron pong mga nag-isip ng masama sa atin, panghawakan niyo po na may Diyos na po pwedeng panghawakan. Magtiwala po tayo sa Kanya. Trust in God's verdict. Trust in God's vindication. And trust in God's vengeance. Trust in God's vengeance. Mga kapatid, mga minamahal, di ba, minsan po ang mga akto ng tao sa paligid po natin to the point na nasasaktan tayo or intentionally sinasaktan tayo, po posible po nasisiraan tayo, po pwede po nagagawa ng masasamang bagay po sa atin. So mga kapatid, ang pagtitiwala natin sa Diyos ang susi upang hindi tayo po ang gumanti sapagkat ang manifestation ng tiwala natin sa Diyos ay ang pangahawakan na ang Diyos ang magtatanggol sa atin. Ang Diyos
isang gaganti para sa atin. Alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Balik na naman tayo. Ang susi lang po ng lahat, tiwala sa Panginoon. Romans chapter 12 and verse number 19, Dearly beloved, avenge not yourselves. Amen? Huwag nating ipaghaganti ang ating sarili. Ang isa sa pinakamagandang statement doon na sinabi po ni Paul, yung sinabi ng Panginoon, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Mga kapatid, leave justice in God's hands. Diba? So, ang katarungan nasa kamay po ng Panginoon yan. Okay? So, refuse bitterness and retaliation. Yun ang problema po, yung natural tendency na kapag tayo po ay nagagawa ng hindi maganda, ang natural tendency, gumanti po tayo. Nasaan na po ang tiwala natin sa Diyos na siyang nangangalaga at nag-iingat sa atin? Mga kapatid, hindi papayagan ng Diyos na ang kaapihan natin, ganun lang. Tapos ang mga mang-aapi sa atin, ganun lang. Mga kapatid, mga minamahal, bigyang pansin po natin ito pong sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi ang thinking po natin, pagka hindi tayo gumanti ba, para namang pinalagpas natin siya, para namang pinag-ubra natin yung ginawa niya, para bang baliwala sa atin. Mga kapatid, hindi po ganon. May tiwala lang tayo na Diyos ang siyang gaganti sa lahat ng gumawa ng hindi maganda sa atin. Kumbaga, ayaw ng Diyos na madungisan ang atin. Ayaw ng Diyos na lumagpas tayo. Ayaw ng Panginoon, mga kapatid, na lalagpas tayo sa kung ano lang ang nararapat. Kaya ibang-iba kapag ka ang Diyos po ang nagbigay ng sentensya. Ibang-iba kapag ka ang Diyos ang nag-vindicate sa atin. At ibang-iba rin po kapag ka Diyos ang gaganti para sa atin. So ayoko pong ihiwalay yung attribute ng Diyos na siya po ay just. Kaya ang justice sa Diyos natin makukuha. Him being just, mga kapatid, makakasiguro po tayo na talagang yung hostisya, mapangyayari po yan, mga kapatid. Wala po siyang pagdudusahin at paparusahan ng hindi nararapat. Hindi kanya paparusahan dahil sa sinasabi ng tao sa iyo. Hindi kanya sisintensyahan dahil sa bintang ng tao sa iyo. Hindi po. Yun ang kagandahan. Kaya nga sabi ko po, ang susi ng lahat, magtiwala po tayo sa Panginoon. Magtiwala po tayo sa kanyang hatol, magtiwala po tayo sa kanyang pong vindication, magtiwala po tayo sa kanyang pong paghihiganti. I will repay, saith the Lord. Kaya gawin lang po natin ang dapat nating gawin. Refuse bitterness and retaliation, mga kapatid. God's justice is perfect. Yan ang tatandaan niyo po, and it is certain. Yung pong pagiging makatarungan ng Panginoon. Isipin niyo po kung paanong mula doon sa kalagayan na talagang ginagawan tayo ng masama, hindi ba? Isipin niyo po kung wala tayong Diyos na pagkakatiwalaan, ano na ang po pwede mangyari sa atin? Praise God! May Diyos na po pwede tayong pagtiwalaan. Kaya nga, yun ang mensahe natin trust in God. Diba? Trust in God. Yun po yung sabi ng text natin, mga kapatid. Trust in the Lord and do good. Diba? And so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Wag mong gamiting dahilan yan para maapektuhan po tayo ng gusto. Don't entertain that feelings. Why? Because that is an opportunity for you to really prove to God that you are trusting Him. Na nagtitiwala po talaga tayo sa Kanya. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ang lahat ng bagay, mga kapatid, paniwalaan niyo po ito. Ang Diyos ang siyang po pwedeng pangahawakan natin. Again, in every circumstance, mga kapatid, in every situation, sa anumang mga kinakaharap natin, isipin niyo po, ang Kristiyano talaga, ang buhay niya nakasalig sa Diyos Di ba? Yun po, may mga taong gumawa ng masama, hindi ikaw ang hatol. Ang hahatol, hindi ikaw ang hukom. Hayaan natin ang sentensya ng Diyos sa kanila. May mga taong pinalalabas, masama tayo.
pinalalabas, mali tayo. And in fact, let us face the fact na ang pinakamasakit sa lahat, yung alam na alam mo naman sa sarili mo na wala kang inaapi, wala kang tinatapakan, wala kang ginagawang masama, talagang ikaw, ang takbo lang ng isip mo is to serve the Lord, to do what you believe is right in the sight of God, and then, meron pong mga taong posibleng mainggit sa iyo, posibleng maninira sa iyo, posibleng gagawa po ng masama sa iyo, pero mga kapatid, ang malaking tulong, yung pong katotohanan na may Diyos tayo na po pwedeng pagtiwalaan at ang Diyos na pinagtitiwalaan natin, mga kapatid, siya po ang hahatol. Ang Diyos na pinagkakatiwalaan po natin at pagtitiwalaan natin ang magkiklear ng ating pong pangalan at sa kalunduan ng lahat, ipakikita niya sa iyo na talagang sulit ang lahat ng iyong dinaanan, sulit ang lahat ng iyong naranasan sapagkat doon po sa maluwalhating resulta ng lahat ng ito, God will be the one to vindicate us. Kumbaga, hindi ko na kailangan ipagtanggol ang sarili ko. Meron na pong talagang nangako na siya ang magtatanggol sa akin. Siya ang maghihiganti para sa akin. Siya po ang magbibigay hostisya sa lahat-lahat, mga kapatid. Kaya nga, di ba, pag inaral niyo po, hindi ba mahirap i-apply yung mga sinasabi ng salita ng Diyos? Sabi ko nga particularly, Romans chapter 12, if we will be honest sa sarili po natin, sa palagay niyo po, it's easy to apply Romans chapter 12? It's very hard. Diba? Because we cannot trust ourselves, mga kapatid. Mahirap i-apply ang Romans chapter 12. Aralin niyo po yan. Mga kapatid, at sa ating pagbubulay, sa ating pag-aaral, i-challenge natin ang sarili natin sapagkat yung natural na pagkatao natin sasalungat dyan sa sinasabi ng Romans chapter 12. Sasalungat po. Ang isang sikat na sikat dyan, yung nagutom siya, nagutom ang kaaway mo, pakainin mo. Mga kapatid, hindi po kakayanin ng natural natin pagkatao yan. Di ba? Hindi po. Hindi po kakayanin ng ating natural na pagkatao, mga kapatid, na tayo po, kapag ka meron pong gumawa ng masama sa atin, mabuti pa igaganti natin. That is very hard to do if you are in the flesh. That is the reason why we need to consider the Spirit of God. We need to put ourselves subject to the control and to the leading of the Spirit of God. So, imposible. Kaya nga, di ba, ang Biblia po, hindi lang pang memory verse. Ang Biblia po pang aplikasyon. Ang Biblia po pang pamumuhay. So, kahit na gaano karami ang alam mong talata sa Biblia, okay, without application, useless. Sayang yung mga alam mong talata. Sayang na sayang po yan, mga kapatid. Kaya for me, ang akin pong nakikita na dapat atin pong panghawakan ay ang katotohanan na ang katarungan ay nasa kamay ng Diyos. Yes. Huwag mong iisipin na pinababayaan ng Diyos na maapi ka. Hindi. May patutunayan ang Diyos at may ipakikita ang Diyos sa iyo. Huwag nating isipin na yung mga taong namamayagpag, ganun lang po yun. Hindi. May hatol para po sa kanila. Okay? At huwag mo ring isipin na dahil pinasama ka ng tao, yun na lang yun. Hindi po. May Diyos na magbibindicate sa iyo. At may Diyos na gaganti para sa iyo. Kaya yun po ang pangahawakan natin. Okay? Kanina nakita ko si Deep Thinker, trust in God's voice. Yes. Siguro i-conclude natin. Yung narinig nyo po, hindi ko tinig. Yung narinig nyo po, na aral na ibinabahagi sa inyo, tinig ng Diyos yan. Tinig ng Diyos na nagsasabi, salita ng Diyos na nagsasabi na pwede mong pagtiwalaan yung hatol ng Diyos. Pwede mong pagtiwalaan yung vindication ng Panginoon. At pwede mong pagtiwalaan yung paghihiganti ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, trust in God. Trust in God. Yung mga kinaiinggitan natin, ang sabi po ng Bible, for they shall soon be cut down like grass and wither as the green herb. So, as we trust God in everything, panghawakan mo na yung akala ng mga tao, ganun lang yun. Hindi. Sisintensya ng Panginoon, hindi po pwede na talagang palalagpasin ng Diyos yan. May panahon lang po siya sa lahat ng bagay. Kaya ngayong umagang ito, nawa, napagpala tayong muli, nawa, natuto tayong muli sa ating po naging pagsasalo-salo. Trust in God.
Mga kapatid, ang sabi po ng ating teksto, particularly verse number 3, trust in the Lord and do good. Ang ganda ng pagkakasunod nun, ano? Trust in the Lord and do good. Kasi nga, ang konteksto po, nung sinabing, fret not thyself because of evildoers. Ganun na lang ba yun? Evildoers ganun na lang? No. May verdict. Diba? May sentensya po, mga kapatid. Neither be thou envious against the workers of iniquity. Ano po ang sabi? For they shall soon be cut down like grass and wither as the green herb. So kaya, wag kang pa-apekto doon. Trust in the Lord and do good. Ibig sabihin, gawin mo pa rin yung mabuti, gawin mo pa rin yung tama. Huwag mong bigyan ng dahilan ang sarili mo na gagawin mo ang mali sapagkat may mga mali ang kapwa natin sa atin. Trust in the Lord and do good. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Mga kapatid, mga minamahal, let us always trust the Lord. Trust in God. Trust in God's verdict. Trust in God's vindication. Trust in God's vengeance. To top it all, trust in God's voice. Pagtiwalaan natin ang Diyos na nagsalita at ang salita ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, maganda po na sa tuwing tayo po'y nakikinig, nagkakaroon tayo ng mga pagbubulay-bulay, nagkakaroon tayo ng pag-uugnay sa ating mga sarili at buhay, sa mensahe na sa atin po ay pinararating ng ating Panginoon. So, I hope na ito po ay tunay na naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Okay? Let us pray. Dakilang Diyos, umaasa po ako na muli mo pong napagpala ang bawat isa sa amin. Panginoon, nawa ikaw po ang siyang magbigay sa amin ng lakas at biyaya upang mai-apply po namin ang message nito sa aming mga buhay. Lord, thank you for reminding us this morning. Thank you for this very timely message. Maybe ngayon pong presenting panahon na ito, meron po sa amin na nakakaranas ng mga bagay na kapag ka ang pinairal, paningin, talagang makakaapekto, Panginoon. But thank you, Lord, for reminding us this morning that the best thing that we can do is to trust in you. Trust you, Lord, sa lahat-lahat. Sa iyo ko po pinagkakatiwala, maging ang mga tao sa paligid po namin, maging ang lahat ng gumagawa ng hindi tama sa amin, maging ang mga tao po na talagang hindi po maganda ang intensyon sa amin. I pray, O Father, na tuturuan mo kami na totoong pagtiwalaan ka namin sa lahat-lahat. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.